Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Tahimik ang gabi. Ang mga bituin ay nakasilip sa ulap at ang hangin ay dumadampi sa iyong pisngi na parang paanyaya ng pahinga. Kaya huminga ka muna ng malalim at hayaang ang bawat salita ay marahang pumasok sa iyong isipan. Ito ay isang kwento ng isang lalaki na ang pangalan ay Juan. Isang taong simple lang ang pangarap. Ang makakita ng mundo mula sa taas, kahit minsan lang. Hindi siya bayani, hindi rin mandirigma, pero may puso siyang marunong mangarap kahit madalas ay tinatamad. Ngayong gabi, samahan mo siya sa kanyang pag-akyat. Isang paglalakbay na puno ng hangin, halakhak, at kaunting pagod. Isang paglalakbay na baka magturo rin sa atin kung paano umakyat ng hindi nagmamadali at kung paano maramdaman ang katahimikan kahit pagod na. Kaya ipikit mo na ang iyong mga mata at hayaang dalhin ka ng kwento ni Juan sa tuktok ng bundok kung saan tahimik ang lahat at tanging hangin lang ang bumubulong ng magpahinga ka na. Tahimik ang umagang iyon sa baryo ni Juan. Ang mga ibon ay tila nag-aaway kung sino ang unang kakanta at ang hangin ay dumadampi sa mga dahon ng mangga na parang nagbibiro lang. Si Juan naman, gaya ng nakasanayan, ay nakahiga sa duyan. Marahang umuugoy, nakatitig sa langit na bughaw na bughaw. Hindi naman siya tamad. Siguro ay mahinahon lang. Sabi nga niya, minsan sa sarili, hindi ako tamad. May inaantay lang akong tamang oras. Ang tanong lang, kailan ba darating ang tamang oras kung palagi kang nakahiga? Habang nakatingin siya sa ulap, napansin niya muli ang malaking bundok sa malayo. Lagi na lang itong nandoon, tahimik, mataas. Tila laging nagmamasid. Bata pa lang siya, tanong na niya sa sarili. Ano kaya ang meron sa tuktok niyan? Pero hanggang ngayon, tanong pa rin yun. Juan, sigaw ni Aling Puring, ang kapitbahay nila. Kung kakahiga ka lang dyan araw-araw, baka tumubo ka na sa duyan. Napangiti lang si Juan. E di may tanim na ako, Nay Puring. Sabay tawa ng matanda, halong inis at tuwa. Nang maglaon, lumapit ang kanyang kaibigang si Lando. Pare, ano bang pinag-iisipan mo dyan? Baka naman iniisip mo na naman kung paano tatamarin ng mas maayos. Umiling si Juan, pero may kakaibang liwanag sa mata. Hindi, Lando. Iniisip ko, baka gusto ko nang umakyat sa bundok. Napasinghap si Lando. Ha? Ikaw? Aakyat? Juan, baka mamaya, sa unang 3 hakbang pa lang, aayain mo na yung bundok matulog. Ngunit tumawa lang si Juan. Hindi ko pa man nasusubukan. Tinatawanan mo na agad ako. Kasi, kilala kita. Last time na sinabi mong aakyat ka, hagdang kahoy pa lang. Sumuko ka na. Ngunit sa sandaling iyon parang iba si Juan. Tahimik siya, seryoso ang muka, at parang may gustong patunayan hindi sa iba, kundi sa sarili. Marahil, saawa na siyang tanawin lang ang bundok. Siguro gusto naman niyang maramdaman ito. Maramdaman ang pawis, ang hangin, ang bawat pagod na may kasamang saya. Kinagabihan, habang nakahiga muli sa duyan, nakatingin siya sa langit. Ang buwan ay bilog na bilog, at ang mga kuliglig ay parang sumasang-ayon sa kanyang iniisip. Bukas, bulong niya sa sarili. Bukas, aakyat ako. Kinuha niya ang lumang backpack na matagal nang nakatago sa ilalim ng kama. Nilagyan niya ito ng tinapay, bote ng kape, at panyo. Hindi marami, kasi, sabi niya, kung mabigat ang dala mo, baka pati loob mo mapagod. Nang matapos maghanda, huminga siya ng malalim. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng paghahanda, pero kakaiba ang pakiramdam niya. May halong kaba, halong tuwa, at kaunting tanong.
Bakit ko ba ito ginagawa? Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi na niya kailangang sagutin iyon. Minsan, ang mga bagay na totoo ay hindi kailangang ipaliwanag. Kailangang maranasan lang. Pagkatapos ng ilang minuto, nakatulog si Juan, may ngiti sa labi. At sa kanyang panaginip, naroon ang bundok, hindi malayo, kundi malapit. At tila narinig niyang may bulong mula roon. Hintayin kita bukas, Juan. Maaga pa lang. Gising na si Juan. Hindi dahil sa alarma, kundi dahil sa manok ng kapitbahay na tila sumisigaw ng gising. Huwag kang tatamarin ngayon. Pagmulat pa lang ng mata, naalala niya agad ang kanyang plano. Aakyat siya ng bundok. Habang nag-iinat, napabulong siya. Juan, ito na yon. Wala nang atrasan. Pero pagkatapos ay humikab. Pero pwede sigurong magkape muna. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at amoy ng bagong gising na lupa. Nakasabit sa kanyang balikat ang lumang backpack. May tinapay, bote ng kape, at isang maliit na tuwalya na ginamit na rin siguro niya bilang pamunas ng lahat ng bagay noong nakaraang taon. Sa unang hakbang pa lang sa daan patungo sa paanan ng bundok, narinig na niya ang lagitik ng mga dahon, ang huni ng ibon, at ang sariling tiyan niyang kumukulo. Hindi pa nga ako umaakyat. Gusto na agad bumaba ng sikmur ako. Ngunit masaya siya. Mas magaan ang loob niya kaysa dati. At kahit medyo matarik ang daan, pinipilit niyang umiti. Kahit na bawat 3 hakbang ay may kasamang hingal at pagod. Nang makarating siya sa unang liko ng daan, bigla siyang nadulas. Hala! Plak! Diretso ang likod niya sa damuhan. Buti na lang at basa pa ng hamog ang lupa, kaya malambot. Habang nakahiga, tinitigan niya ang langit. Tamang-tama, pahinga muna. Tapos natawa siya sa sarili. Kung ganito ang simula, baka sa gitna pa lang ng bundok, may tulugan na. Habang nagpapatuloy siya, nakasalubong niya ang isang matandang lalaki na may dalang tungkod at kasama ang 2 kambing. Ang matanda ay may malumanay na ngiti, parang sanay nang makakita ng mga tulad ni Juan. Mga baguhang umaakyat na parang nawawala. Saan ka papunta, iho? Tanong ng matanda. Sa bundok po. Gusto ko lang makita kung ano ang meron sa tuktok. Ngumiti ang matanda. Ganyan din ako dati. Pero tandaan mo, minsan, mas maganda rin ang tanawin habang paakyat kaysa sa tuktok. Napakamot ng ulo si Juan. Paano yun? Kung hindi ako aakyat, minsan, mas maganda rin ang tanawin habang paakyat kaysa sa tuktok. Basta mag-ingat ka. Hindi mo kailangang madaliin. Ang bundok, hindi tatakbo. Bago maghiwalay, inalok ni Juan ang isa niyang tinapay. Pero sabi ng matanda, salamat iho, pero mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Sa dulo ng daan, baka ikaw pa ang gusto kong hingan. Sabay tawa ulit. Natawa rin si Juan. Mukhang alam niyo na po ang mangyayari, lolo Habang patuloy siyang umaakyat, napansin niyang bawat yapak ay may tunog. Crunch, crack, tap, lagitik. Parang tugtugin ng mga yapak ng pag-asa at pagod. Napahinto siya sandali at nakinig sa paligid. Tahimik. Ang mga ibon ay parang nakamasid sa kanya. At ang hangin ay dumaraan sa pagitan ng mga dahon. Humahaplos sa kanyang balikat. Ngunit ang ganda ng tanawin ay hindi sapat para itago ang pagod. Ilang sandali pa, napaupo siya sa isang malaking bato. Ay, bakit ba kasi bundok agad? Bakit hindi mo napurol? Maya-maya, may dumaan na 3 batang lalaki. Mas bata pa kay Juan. Bit-bit ang mga sako ng niyog. Kuya, saan ka pupunta? Tanong ng isa. Aakyat ako sa bundok, sagot ni Juan. Medyo mayabang pero nakangiti.
Sabay sabi ng bata, "Ay, akala ko po bababa kayo. Kasi parang pagod na kayo eh." Nagkatinginan ng tatlo. Sabay tawa. Napangiti na lang si Juan. Mga bata talaga. Pero tama kayo. At muling tumayo. Hindi ako susuko. Hindi pa ako umaabot kahit sa gitna. Habang papalapit sa gitnang bahagi ng bundok, napansin niyang parang unti-unti ring nag-iiba ang pakiramdam niya. Sa bawat hingal, sa bawat pawis na tumutulo, may kasamang kakaibang saya. Parang tuwing napapagod siya, mas lumalakas ang loob niya. Tumingin siya pabalik at nakita niya kung gaano na siya kataas. Ang baryo nila na dati ay napakalaki, ngayon ay parang maliit na tuldok na lang. At doon niya napagtanto, kahit sa maingay, pawis, at nakakatawang paraan ng pag-akyat niya, may isa-isay pala ang bawat yapak. Hindi man ito madali, pero masaya siyang nandyan siya. Hindi man marangal ang itsura niya, pero totoo ang bawat hakbang. At habang patuloy siyang umaakyat, ngumiti siya at bulong sa sarili, kung ganito pala ang simula, baka sa tuktok, maririnig ko na ang tahimik kong panalangin. Mataas na ang araw. Ang init ay parang sinadya para subukin ang tiyaga ni Juan. Ang pawis niya ay dumadaloy na parang ilog at ang tuhod niya ay parang may sariling nilalakbay na direksyon. Minsan pataas, minsan pababa, minsan parang gusto na lang umupo magpakailanman. Haay, buntong hininga niya, sabay pahid ng pawis gamit ang tuwalya. Naalala niya bigla, iyon pala yung tuwalyang ginamit din niya kahapon, pampunas ng mesa. May amoy pa ng bagoong. Napailing siya, sabay tawa. Walang problema, at least may pampagana. Paglingon niya sa paligid, puro damo at punong kahoy lang ang tanaw. Tahimik, maliban sa mga langgam na tila. Mas mabilis pa sa kanya. Umupo siya sa ilalim ng isang malaking puno. May lilim at may malamig-lamig na hangin. Doon niya naisip, siguro ito yung tamang oras para mag-lunch. Binuksan niya ang kanyang bag. Ang laman, isang pirasong tinapay na medyo durog na sa loob at bote ng kape na parang kulay tsokolate na may bahid ng pag-asa. Hindi ito karangyaan, bulong niya sa sarili, pero masarap ito kapag gutom. At ayun, tumitig siya sa tinapay bago kagatin. Salamat Lord, sana kahit hindi masarap busog pa rin. Ngunit bago pa niya mailapit sa bibig, pak! May sumunggab, isang unggoy. Mabilis, matulis ang galaw. Kinuha ang tinapay at umakyat agad sa puno. Hoy, akin yan, sigaw ni Juan. Tumingin lang ang unggoy mula sa itaas. Parang may ngiting nanunukso. Hoy, huwag kang tatawa dyan ha. Pinag-ipunan ko ito. Pero natawa rin si Juan sa sarili. Ano ba ito? Pati unggoy niluloko ako. Umupo na lang siya. Pinanood ang unggoy na masayang ngumunguya ng tinapay. Habang pinagmamasdan niya ito, napaisip siya. Ang unggoy, kahit simpleng nilalang, hindi nag-aalala. Kung may baon pa bukas, kumakain lang kung gutom at tumatawa lang kung busog. Siya naman, madalas nag-aalala, madalas nag-iisip. Ngayon nga lang siya kumain sa gitna ng katahimikan. Ramdam na niya ang kasimplehan ng lahat. Minsan, sabi niya, baka kailangan din nating matutong maging unggoy paminsan-minsan. Tawa siya ng tawa. Baka sa sobrang gutom, pati kalikasan natawa na rin. Sa sandaling iyon, dumating ang ihip ng hangin. Malamig, marahat, parang yakap ng bundok. Naramdaman niya ang pagod sa kanyang katawan. Pero sa halip na mainis, napangiti siya. Kinuha niya ang bote ng kape, ininom, kahit malamig na. Ang sarap pala kapag wala ka ng inaasahan. Pagkatapos ng ilang sandali,
Narinig niya ang mga yabag mula sa likod. Isang babaeng naglalakad. May dala ring bag. Ngumiti ito sa kanya. Ang init ano, sabi ng babae. Oo nga po, parang niluluto yung pag-asa ko. Natawa ang babae. Anong ginagawa mo rito? Aakyat po sa bundok kahit medyo naliligaw na. Ngumiti ulit ang babae. Minsan, kahit naliligaw ka, basta tuloy lang. Darating ka rin sa dapat mong puntahan. Sabay kumaway at nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan si Juan, nag-iisip. Totoo no? Minsan kahit hindi mo alam saan ka papunta, basta may lakas ka lang humakbang, may mararating ka rin. Nang lumalim pa ang tanghali, pinilit niyang magpahinga ng kaunti. Nakahiga siya sa ilalim ng puno. Pinagmamasdan ng mga ulap. May ulap na parang tinapay, may isa na parang kambing, at may isa na parang unggoy. Uy, ikaw yun ha, sabi niya. Sabay tawa, at marahan siyang pumikit. Sa pagitan ng antok at pagod, may naisip siyang tanong. Bakit ba tayo umaakyat sa mga bundok ng buhay natin? At marahang sumagot ang isip niya. Para makita natin kung gaano kaganda ang daan, hindi lang ang dulo. Nang magising siya, mag-aalas 5 na ng hapon. Mahina na ang araw, at malamig na ulit ang simoy ng hangin. Tumayo siya, nag-inat, at ngumiti. Salamat sa tanghalian, kahit ninakaw. Sabay tawa, at muling naglakad paakyat. Mas magaan ang loob. Lumipas ang tanghali, at habang paakyat si Juan, napansin niyang unti-unting nagdidilim ang kalangitan. Ang mga ulap na kanina'y maputi at masigla, ngayon ay mabigat, kulay abo, at parang may binabalak. Tumingala si Juan, sabay bulong, Ay, wag muna sana ngayon, Lord. Wag po munang ulan. Baka di na po ako umakyat. Baka sumayaw na lang ako rito. Pero bago pa man siya makapagsalita ulit, plak! Isang patak ng ulan ang tumama sa ilong niya. Sumunod pa ang isa, 2, 3, at ilang segundo lang, bumuhos ang ulan na parang may galit. Ay, ayan na nga ba? Sigaw ni Juan, sabay takbo sa ilalim ng malaking bato sa gilid ng daan. Walang dalang payong, walang kapote, at ang tuwalya niyang ginamit sa pawis. Ngayon, basang-basa na rin. Habang kumukulog sa malayo, inabot niya ang kanyang bote ng kape. Ang sarap siguro ng mainit na sabaw ngayon, bulong niya. Ngunit ang laman ng bote ay malamig na, halos lasang ulan din. E di sige, kape pa rin. Sabay higop, pilit pinapasarap ang pait. Maya-maya, may narinig siyang yabag mula sa kabila ng bato. Isang tinig na bata ang tumawag, Kuya, may tao po ba diyan? Meron. Ako. At may dala akong basang tinapay. Sagot ni Juan. Kahit wala naman siyang tinapay na natira. Sumilip ang isang batang babae. Mga 12 taong gulang siguro. May suot siyang lumang jacket at may hawak na maliit na kahoy na parang pamalo sa halaman. Ngumiti ito. Ako po si Mila. Galing ako sa tuktok. Bababa na sana, pero inabutan ng ulan. Ngumiti rin si Juan. Ako naman, paakyat pa lang. Pero parang gusto ko na ring bumaba. Natawa ang babae. Ganyan din ako dati. Akala ko madali lang. Pero sa gitna ng daan, dun ko naramdaman yung hirap at saya. Napakamot si Juan. Hirap, oo. Pero yung saya, baka naiwan ko sa bahay. Umupo sila pareho sa ilalim ng bato. Tahimik lang sila, habang pinagmamasdan ng ulan na parang kurtinang kumakaway sa paligid. Ang bawat patak ay may sariling tunog, parang nagkukuwento ng mga lihim ng bundok. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Mila. Kuya Juan, bakit mo gustong umakyat? Sandaling natigilan si Juan. Hindi niya agad alam ang isasagot. Kasi
Gusto ko lang malaman kung ano ang meron sa tuktok. Para bang kapag nandun na ako, baka maintindihan ko kung bakit ko siya tinitingnan araw-araw. Tumango si Mila. Alam mo, minsan di mo kailangan maintindihan agad. Baka kailangan mo lang maranasan muna. Napangiti si Juan. Parang kape, no? Minsan mapait, pero kapag nasanay ka, hinahanap-hanap mo. Natawa si Mila. Oo, pero wag mong inumin. Pag ulan ng kapalit, baka mahanginan ka pa sa tiyan. Sabay silang nagtawanan. Sa kabila ng lamig, parang may init na bumabalot sa paligid nila. Hindi galing sa araw, kundi sa pagkakaunawa ng dalawang magkaibang nilalang na parehong may gustong marating. Habang patuloy ang buhos ng ulan, inilabas ni Mila ang maliit na dahon ng saging mula sa kanyang bag. Ginawa niyang parang payo at inabot kay Juan. Hawakan mo po, kahit papaano, hindi ka masyadong mabasa. Ngumiti si Juan, medyo nahihiya. Salamat, pero baka mas kailangan mo yan. Ngumiti lang ang bata. Okay lang, sanay na ako sa ulan. Pero ikaw, baka unang beses mong maramdaman yung lamig ng bundok. Tama siya. Ramdam ni Juan ang lamig. Pero sa di maipaliwanag na paraan, magaan ang loob niya. Parang bawat patak ng ulan ay naghuhugas ng pagdududa sa kanyang puso. Lumipas ang ilang minuto at tila humina na ang ulan. Tumayo si Mila, sabay sabi, Kuya, tuloy mo lang ang pag-akyat. Hindi mo kailangang mabilis, basta tuloy lang. Pag naramdaman mong mabigat, huminga lang. Minsan, yung hangin, siya na ang bahalang magdala sa'yo. Napangiti si Juan. Teka, parang galing iyan sa librong hindi ko pa nababasa ah. Ngumiti ang bata. Hindi po. Galing iyan sa bundok. At bago siya tuluyang umalis, sabi pa niya, magkita po tayo sa tuktok kahit hindi sabay. Naiwan si Juan sa ilalim ng malaking bato habang ang hangin ay dumarampi sa kanyang mukha. Tahimik, malamig, ngunit payapa. Pumikit siya sandali at naramdaman ang hangin na parang duyan. Marahang hinahaplos ang kanyang pagod. Pinapakalma ang kanyang isip. Ang bawat dampi nito ay tila sinasabing, hindi mo kailangang apurahin ang pag-akyat, Juan. Lahat ng hakbang may sariling oras. Nang tuluyan ng tumila ang ulan, tumayo siya at lumingon pabalik sa daan. Ngumiti siya. Salamat, Mila. Salamat, bundok. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula siya, wala siyang iniisip na marating agad ang tuktok. Ang gusto lang niya ngayon ay maramdaman ang bawat yapak, bawat hinga, bawat ihip ng hangin na tila umaawit ng, dito ka muna, Juan. Hinga lang. Mabagal na. Halos parang paggapang ang hakbang ni Juan. Ang hangin ay manipis na, malamig, at tila bawat hinga ay may halong hamog. Ang mga puno ay unti-unting kumunti, hanggang sa puro mga bato at damo na lang ang nasa paligid. Ngunit kahit mabigat na ang bawat hakbang, may kakaibang gaan sa dibdib ni Juan. Sa wakas, nang marating niya ang pinakataas, tumigil siya. Tahimik, walang tunog ng mga tao, walang ingay ng motorsiklo, walang sigaw ni Aling Puring. Tanging ihip ng hangin at awit ng mga ibon ang naroon. Musika ng kalikasan na walang nota, pero puno ng damdamin. Umupo si Juan sa malaking bato. Kinuha niya ang kanyang tinapay na may bahagyang lamig na at ang kape na halos wala ng init. Ngumiti siya habang sinisimsim ito. Sabay sabi sa sarili, hindi naman pala masamang mapagod, lalo na kung dito ka mauuwi. Nilapag niya ang bag at humiga sa damuhan. Ang langit sa tuktok ay parang mas malapit. Tila abot kamay niya ang mga ulap. Napangiti siya nang maalala si Lando. Kung andito si Lando, baka sinabihan na akong, Juan, hindi ito duyan.
Ngunit sa isip niya, tama lang na maramdaman ng hangin. Ang bawat bugso nito ay parang may dalang mensahe na minsan kailangan mong umakyat para marinig ang sarili mong puso. Sa ibaba, masyado kasing maingay. Mga tanong, mga pangamba, mga duda. Dito, sa taas, tanging katahimikan ang kausap niya sa gitna ng kalmadong tanawin. Napansin ni Juan ang isang paru-paro na lumilipad malapit sa kanya. Maliit lang ito. May puting pakpak na tila kumikislap sa araw. Sumubay ito sa ihip ng hangin, parang nagsasayaw. Napangiti si Juan. Mukhang ikaw lang yung hindi napagod sa pag-akyat, sabi niya ng marahan. Nagpikit siya ng mata. Hindi na niya alam kung gaano siya katagal nakahiga roon. Naririnig lang niya ang hangin, ang mahinang hampas ng damo, at ang tibok ng sariling puso. At doon, sa gitna ng lahat ng katahimikan, parang may bulong na umalingaw-ngaw sa isip niya. Hindi lahat ng pag-akyat ay tungkol sa taas. Minsan, tungkol ito sa kung gaano kalalim ang natutunan mo habang umaakyat. Naramdaman niya ang pagod sa katawan, pero hindi sa loob. Para bang lahat ng bigat ay naiwan sa paanan ng bundok. Ang natira na lang ay kapayapaan. Bago siya bumaba, tumayo si Juan at tumingin muli sa paligid. Malayo, nakita niya ang baryo nila. Maliit lang, pero punong-puno ng alaala. Ang layo pala ng mararating ng taong dati. Laging nakahiga, bulong niya, sabay tawa ng mahina. Bumaba siya ng dahan-dahan, dala ang bagong kwento at katahimikan sa puso. At bago tuluyang mawala sa tuktok, huminto siya sandali, tumingin muli sa langit at sinabi, "Salamat bundok." Ang katahimikan ay hindi kawalan ng tunog. Ito ay presensya ng kapayapaan. At minsan, kailangan mo munang umakyat sa bundok ng iyong takot, tamad, at pagdududa para makita kung gaano katahimik ang kaluluwa mo. Kapag natutunan mong makinig, tahimik na naman ang paligid. Tapos na ang pag-akyat ni Juan at ang bundok ay muli nang natutulog sa ilalim ng buwan. Si Juan, marahil ay nakauwi na, nakahiga sa kanyang duyan, nakangiti habang marahang pumipikit. At gaya niya, baka oras na rin para ikaw ay magpahinga. Dahil minsan, sapat na ang malaman mong kaya mo pala. Kahit dahan-dahan, kahit napagod ka, ang mahalaga, umakyat ka. Kaya ngayon, isara mo na ang iyong mga mata. Pakinggan mo ang ihip ng hangin at hayaang dalhin ka ng gabi sa panaginip na payapa. Sapagkat sa bawat kwento, may bundok na kailangang akyatin at may katahimikang hinihintay sa dulo. Magandang gabi.